Improvised explosive daw ang pangunahing ginagamit ng mga teroristang Maute ISIS laban sa tropa ng gobyerno. Sa ngayon, tinataya ng Armed Forces na nasa 40 hanggang 60 pang terorista ang aktibong nakikipagbakbakan habang aabot sa 100 pang sibilyan ang bihag ng grupo. May report si Rafi Tima. Ilan lang ito sa mga improvised explosive device na na-recover ng mga sundalo sa main battle area nitong mga nakaraang araw. Mga IED raw ang pangunahing ginagamit ngayon ng mga terorista laban sa mga sundalo. Pero unti-unti na umunong napag-aaralan ng mga tropa ng gobyerno kung saan tinatago at ano ang itsura ng mga bomba. Yun po ang cause na bumaba po ang ating casualties. But of course, hindi po tayo pwedeng maging relaxed about this. Wala rin silang bagong balita tungkol sa kalagayan ng mga hostage na sa kanilang tansya ay nasa 50 hanggang 70 na lang. Nakatakda namang imbestigahan ng bubuing fact-finding body kung bakit nasunog ang bahay na ito na nasa safe zone. Ginamit na raw kasi ito ng ilang grupo para mangintriga tungkol sa kung bakit at sino ang nagpasimula nito. It's going to be composed of our military, our BFP, our civilian government, the provincial and the city government. Sinimula namang ayusin ng Task Force Bangon Marawi ang pansamantalang paglilipatan ng mga evacuee mula sa Marawi. Ang gagawa sa mga bahay, mga bakwit mismo para magkaroon daw sila ng hanap buhay. Prioridad umanong mailipat sa mga temporary shelter na ito ang mga evacuee mula sa Marawi na tuluyan ng nawasak ang kanilang mga tirahan dahil sa giyera. Kapag nakumpleto, 3 hanggang 5,000 kukulambo at steel shelter ang pupuno sa 11 hektaryang lupaing ito. Ilang kilometro ang layo mula sa sentro ng Marawi. Posible manong tumagal dito ang mga residente bago sila tuluyang makabalik sa mga dati nilang tirahan. Pero ang lugar na ito inabot na rin ng bala mula sa 50 caliber na baril ng mga terorista. Ang stray bullet na ito tumama hindi kalayuan sa pwesto ng mga media. Actually, medyo may pagkadelikado pero delikado man o hindi, talagang ipipilit namin sa sarili namin na talagang tutuloy itong construction para naman sa kapakanan ng mga kababayan natin na ng mga IDP. Umaasa na lang ang mga namamahala sa proyekto na bago lumipat dito ang mga bakwit, tapos na ang giyera at mawawala na ang panganib ng mga bala. Rafi Tima, GMA News.